At magandang araw ulit sa inyo mga pare ko, at napanood nyo ba yung ating unang video na sa sobrang bilis ng kanyang motor, umikot yung kanyang speed dial ng 3,600 degrees. Take note hindi 360 degrees, 3,600 degrees or more than pa. Kasi yung kanyang speed dial ay parang hélice ng helicopter, ikot ng ikot. At kala mo yung kanyang bilis ay simbilis ng jet fighter. Ganun kaya tagakabilis yung kanyang motor? At malalaman natin mamaya yan. O baka may problema yung kanyang speedometer na milyahe na assembly na tulad nito. Ito meron tayo dito at ito ay kamukhang kamukha din ito. Ayan, ang kanyang milyahe at ang kanyang dial. So ayan, aalamin natin kung bakit nagkaganon yung kanyang speedometer. Kaya ang ating video for the day is aalamin natin kung paano to gumagana. So stay lang kayo dyan. At para sa mga newbies, sa mga baguhan na hindi pa alam at wala pang idea, is panoorin mo muna tong ating video, itong susunod, para lalo mo siyang maunawaan. At ayan mga pare ko, at dito lahat magsisimula yan, dito sa inyong speedometer gearbox. Nandito yung gear, at once na umikot ng inyong gulong, yung gear na yon ay paiikutin itong gulong at itatransmit niya yung ikot dito sa inyong speedometer cable patungo doon sa inyong speedometer assembly sa taas. Isang klase niya, kung makikita nyo, kaibang-iba yung itsura niya sa kabila, pero yung principle, yung function, yung purpose niya ay parehong-pareho. At kung tutuntunin mo naman yung speedometer cable mo, at dito ka mapupunta sa inyong speedometer assembly dito sa panakataas, at ito siya, ito yung pinakadugtungan niya. At ito itatanggalin natin at tuhugutin natin, at makikita natin itong dito yung nagbibigay ng transmit ng power niya. At kung makikita mo, ito ay ganito rin yun. Ito, yan. At dito naman siya nakasalpak na ganon. Yan, ganyan siya. At ilalak natin. Yan, ganyan yan. Yan, ito yung inyong speedometer. Then tanggalin muna natin at tignan natin, paikutin natin yung kanyang gulong kung ano yung mangyayari. Yan, kung makikita nyo, ang ikot niya ay pakanan, papunta sa kanan, at once na umikot yan ay iikot niya rin tong inyong speedometer na to. At tara, ayos na, at alam na natin kung saan nang gagaling yung power o yung pag-ikot nitong ating speedometer, dahil dito sa cable na to. At kaya ngayon ay aalamin natin kung paano gumagana itong ating speedometer. Pero bago yon ay kailangan nating alamin yung mga parts niya. At yung parts ito ay hahatiin natin sa dalawa, dahil dalawang function ang binibigay na ating speedometer. Unang-una dyan yung speedometer, pangalawa dyan is yung odometer. Yung speedometer siya nagbibigay kung gaano nakabilis yung ating takbo per kilometer per hour. At ito namang odometer kung gaano nakalayo ang tinakbo ng motor natin sa buong buhay niya, o kaya naman sa isang biyahe mo lamang. At unahin natin itong ating odometer. Sa odometer naman natin, andyan lang naman yung mga milyahe natin, yung mga numero yan yung umiikot niya. Then andito yung gear, ayun yung gear natin, makikita nyo siya nagbibigay ng turns dito. At yung gear na yan, ayun, ayan. So ito gear din to. Then sa ating speedometer naman, unang-una dyan is itong ating dial pointer. Ito, yung nagbibigay nga sa atin o nag-i-indicate ng kilometrahe natin, kung ilan na ito natakbo natin na 30 kilometers per hour, 40, 50 hanggang sa 100 kilometers at mahigit pa. Then ang part sa pa is itong kanyang ang kanyang hairspring. Spring yan kung mapapansin mo, spring siya, spring. Then yung kanyang spindle o shaft, ayan, sa gitna. Then dito naman yung kanyang speed cap, ito, sa ibabaw. Magkahiwalay yung dalawa na yan hindi siya magkasama. Ito naman yung kanyang magnet. Kung makikita mo, paiikutin ko yung sa ilalim, hindi naman sumasama tong nasa ibabaw. Kaya siya ay magkahiwalay. At pag kinalas mo siya, ay makikita mo na yung magnet niya sa loob. Ayan po, ayan. Kaya ito ay magkahiwalay, hindi siya magkadugtong. Ito yung magnet niya. Ayan, yung nasa loob. Then, syempre, ito na. Yung sa shafting niya rito sa ilalim, yung nagbibigay ng motion dito sa lahat na to. So, yan lang po ang parts ng ating speedometer. At isama mo na rin, syempre, yung kanyang body.
At ngayon mga pare ko ay ipaliwanag natin kung paano gumagana itong ating odometer. At nakita nyo sa video nang pinaikot natin siya ng pakanan, ayan, umiikot din itong gear na to. Ayun, nakita nyo ba yung gear? Mga pare ko, ayun oh, yung gear oh, ayun. Ayun yung gear sa loob. Then once na umikot yan, magkakaroon siya ng turning motion at idadamay niya din iikot itong gear na to. At yung gear na yan, naka-shafting yan, ay may gear na naman dito. Itong gear na to, paikutin at iikot niya rin itong gear na to. Itong gear na yan ay iikot din at iikot niya rin itong gear dito. At iikot niya rin yung gear na yan hanggang ito ay magsiikot na. At paano nangyayari na lumilipat itong numero ng inyong milyahe? At kung mapapansin mo yung dalawang zero, isang puti at isang itim. Lahat yan magsisimula sa gearing na to, which is pag umikot to at tumakbo ng inyong motor is aandar na inyong milyahe from 0 km, 1 km, 2 km, 3 km. Then syempre dire-diretso yung takbo ng inyong motor, aabot ka na sa 9. Then pag umabot ka na sa 9, itong pangalawang numero mo ay babatakin na ng puti na to. At pag binatak niya na yan, ayun, 1 na. Kaya magiging ano mo is 10 kilometers na ang tinakbo ng motor mo. Then, under pa ulit, 11, 12, 13 at aabutin mo na yung 19. At babatakan niya na naman itong pangalawang numero ng inyong milyahe. At magiging 20 na yan. At ganun lang ng ganun hanggang sa umabot na sa malayo na ang inyong tinakbo. Dahil yan dito sa nasa loob niya, itong gear na to. Ayan, itong maliit na gear na to. Itong maliit na gear na yan, once na inabot nyo na itong nakita nyo ba to? Yun yung para may dalawang ngipin na yan. At sumabit na siya dyan, ay babatakin nyo na yung babatakin. At pag hindi pa siya umaabot, for example, nandito siya, ay wala. Naka-freewheeling lang yan. Ang may control lang dyan ay itong pinaka gear mo na to. At lahat ng gear na yan ay meron tong mga ito. Ayan o, meron siya. At meron din yung susunod. At meron din yung susunod. At hanggang dito sa pinakadulo. May ganyan yan. Pare-pareho lamang sila. At ngayon, paano gumagana itong ating speedometer? At base sa napanood nating video, gumagana yung ating speedometer once na umikot na itong ating magnet sa ilalim. At umandar na yung ating motor at dahan-dahan lang siyang umandar. At dahan-dahan lang din yung ikot ng ating magnet. Yung ating magnet, once na umikot yan, magkikreate ng magnetic field yan at magnetic force. Yung force naman na yun, ang siyang magpapasamang itulak itong pinaka nasa ibabaw niya, yung speed cap. Yun. At habang binilisan mo na yung takbo ng motor mo at bumilis na rin yung ikot nitong magnet at bibilis na rin tong dami ng magnetic field na makikreate dito, ay yun naman ang dadami ngayon yung magtutulak dito sa speed cap mo. At dahan-dahan lang aangat dyan. Dahil yan ay may restriction, ang nagpaparestrict sa kanya ay itong spring na to, kung makikita mo. At yan, matuloy na yung takbo ng motor mo at matuloy na rin yung ikot nitong magnet at malaki-laki na rin yung naiikot nitong speed cap mo. Then once na nag-minor ka na, ay syempre wala ka na nakikreate na magnetic field dito, dahan-dahan ang babalik yan hanggang sa magbalik na ulit sa zero sa pamamagitan ulit ng spring na to kasi siya ulit yung babatak sa kanyang pabalik. So yan, ganun lang kasimple kung paano gumagana itong ating speedometer. Tara, balikan natin yung misteryo ng top speed. At ang unang suspecha natin ay nakaangat itong pinaka-stopper niya. Ito yon. Dahil itong speedometer natin ay kaya lang umikot ng 360 degree. Dahil may stopper yan, babangga na yan. Kaya pag bumalik ulit yan, babangga na yan. Kaya 360 degree lang. No more, no less. Then pangalawa, pag ito ay nakaangat, iikot na nga ng iikot yan, may pipigil pa rin itong pinaka-string niya. Ito, spring niya na to. Kaya once na tinanggal mo rin yung spring, ay dire-diretso na yan. Oh. Kaya yan, oh. Kaya yan, yung dalawa na yan, yung wala. Itong stopper at itong kanyang hairspring.
At ayan mga pare ko, at nasolve na natin yung misteryo ng top speed kuno. At hanggang dito na yung aking video at maraming salamat sa panunod. Paalam na sa inyo mga pare ko. Paalam.